So sir, yung paulit-ulit yung binabanggit na motivation to be responsive, yung napangako sa Well, Diyos. we have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng coup de grace sa tanong, si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawa ang testimonya na magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Las Cañas, magdududa siya. Siya hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? So after nyo marinig yung testimony, alin ang mas kapanipaniwala? Sir, yung una niyang testimony o yung ngayon? Hindi nga natin malaman kasi magkabangga yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual, ano? Unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila, sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinakukuha ko ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon panin? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo. Anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala. Pero kung hindi daw silang pumatay kasi hindi, nasa statement niya. Andito yung transcript yung TSN, kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. O merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor, buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niyang pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? You know, it's not the first time that there are reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, there are 53,000 that were arrested. And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng police, hindi lang 2,500 yung patay. Di ba? Anyway, hindi pa ako nag-explain sa'yo. Pero sir, yung testimonya na mismong Pangulo yung kausap. Ay, sorry. Sinapot ka, kalaweng-weng.